So this is a sample problem, meron tayong reverse curve, no? So diretso tayo sa sample problem, basahin na natin. Two parallel tangents 10 meters apart are connected by a reverse curve. The chord length from PC to PT is 160 meters. Determine the length of the tangent with common direction. The equal radius of the curve. The stationing of PRC if the PC is at station 3 plus 400. So ito yung PC natin, ito yung figure natin, no? So this one is PC. Tapos ito yung PT dito sa baba, and then you have PRC dito sa gitna. And then you have dalawang simple curves, no? So yung curve natin is yung line na yan, no? Na yung curve na red na line. And then ito yung distance between the two tangents. We have ito yung tangent T1, and then you have the second tangent T2. So parallel yung dalawang tangent na yan. And then mentioned dito sa problem natin na equal yung radius ng curve natin. So hindi na natin nilagyan actually siya ng R1 tsaka R2, no? Puro R na lang kasi yun, R1 is just equivalent kasi daw sa R2, so R. So lahat na yan, same lang sila ng value, no? And then meron din tayong ma-establish dito, no, na since parallel yung dalawang tangent natin, therefore yung I dito, which is I1, tsaka yung I din dito sa kabila, which is I2, ay equal din kasi merong property yung lines natin na pag ganyan. Meron din tayong dito, no. Meron din tayong separate na video nito na yung mga properties ng lines. Nagawa din natin yan ng separate na video. So pag ganito na dalawang parallel lines tapos meron kang line na ganyan, automatic na yung alpha dito tsaka yung alpha dito is equal. Okay? So therefore, yung I1 dito is equivalent to I2. So establish na din natin yan na I is equivalent to I1, equivalent din sa I2. Therefore, automatic din na pag equal si I1 tsaka si I2 tsaka si radius 1 tsaka si radius 2, automatic din yung tangent din natin equal lang din, no? So we have tangent 1 is just equivalent to tangent 2 or T lang, okay? So therefore, yung pinapahanap sa atin first, yung tangent with common direction is ito yan, no? Yung line na to. So dalawang tangent lang yan, no? So pwedeng kasing T1 plus T2 yan, pero sabi kasi natin kanina, na-establish na natin na equal lang yung tangent natin. So therefore, pwede natin sabihin that that's equivalent to 2T. So ito yung isa sa mga pinapahanap sa atin. Para masolve natin yung tangent natin with the common direction, which is yung 2T natin, gagawa lang tayo ng triangle dito, na dito sa gitna. So gagawa tayo ng line dito. Tapos yun, i-isolate natin, i-isolate natin yung triangle na to, no? So pag i-isolate natin yung triangle na yan, dito tayo sa gilid para lang magawa natin siya ng representation dito sa gilid. So ganun, no? Hindi man siya scaled, pero yun na yung idea niya, no? So we have I kasi equal lang. This is a right triangle, tapos this is 10 meters. Tapos yun, ito yung pinapanap sa atin na 2T. Okay? Para ma-establish na natin yung equation natin. So therefore, since right triangle to, meron tayong hypotenuse tapos merong opposite dito. So pwede natin sabihin na that's a sine I is just equivalent to 10 meters divided by 2T. O yung pinapahanap sa atin first na 2T is just equivalent to 10 meters divided by sine of I. Ngayon, hindi natin alam si I. Pero makukuha natin si I using yung bigger na triangle, no? Which is this one. Ito, no? This one is yung bigger na triangle. Okay? So, i-delete lang natin para mabalik tayo dito, no? So, i-discuss lang natin. Ngayon, meron tayong I dito, no? This is the angle of intersection between tangent 1 and tangent 2. Ito yung property natin sa simple curve. Na pag I yung nandito, yung dito is I over 2. Same with this one, no? This one is also I over 2. So, kung gagamitin natin yung sinasabi natin na triangle kanina, yung malaking triangle na yan, iti-drawing na natin yan sa gilid dito, na para mas ma-picture out natin. Meron tayong line na ganyan, no? And then you have this line, and then we have, this is 10 meters, tapos given na 160 meters to, no? Tapos ito naman is I over 2, based dito sa figure natin, no? Yung mas malaking triangle na yan, this is one is I over 2, dito, no? I over 2. Tapos, yun, right triangle naman kasi yan. Yun. So, dito tayo, balik tayo sa figure natin. So, makukuha natin si I over 2. Tapos, makukuha na rin natin si I. Kasi, yun nga, right triangle yun nandito. No? So, sine pa rin tayo. No? Sine I over 2 is equivalent to 10 over 160. So, therefore, I over 2 is equivalent to sine negative 1 or arc sine of 10 over 160.
So, I over 2. Dito tayo sa calculator natin. That's arc sine of 10 divided by 160. 3.58 degrees. Therefore, yung I natin, times 2 lang yan, no? Times 2, that's 17, or 7 pala, no? 7.17 degrees. I-round off na natin. So, yun yung I. Tapos, gagamitin natin si I para dito sa 2t natin. So, 2t is equivalent to, you have 10 meters divided by sine of 7.17 degrees. 80.12. Ayan. Meters. Meron na tayong tangent with a common direction. Yan. Yung t1 plus t2 na yan, or yung 2t. So, therefore, kasi half lang yan yung tangent, so, divide na natin ang t yan, ay, ng 2. So, divided by 2, makukuha natin si tangent, which is 40.06 meters. So, dito tayo sa radius. Para makuha si radius, half lang natin dito si ano, no? Yung first na curve natin. Pwede rin dun sa second, pare lang din naman sila, no? Tapos, gagamitin natin yung triangle na to, no? So, yung triangle na to, yung gagamitin natin. Okay? So, Control Z lang natin para lang mano, no? Tapos, i-drawing natin siya dito sa baba. Ganyan. And then, we have ito yung tangent natin. This one is the radius. Tapos, ito naman is I over 2. So, tangent of I over 2 is equivalent to T over R. Opposite, no? Opposite over adjacent. Okay? Tapos, yung I over 2 natin is 3 point something. 3 point something. Saan ba yun? 3.58 degrees. So, makukuha natin si R as tangent, T over tangent 3.58 degrees, which is equivalent to 40.06 divided by tangent 3.58 degrees. So, radius, therefore, is equivalent to, dito tayo sa calculator, divided by tangent of 3.58. So, 640.3. Tama. 0.3 meters. Yan. Yan yung radius na. No? So, meron na tayong dalawa, no? Ito, T1 plus T2 or 2T. Tapos, meron tayong radius. Ngayon naman is stationing of PRC. Given na yung station of PC is 3 plus 400. So, para makuha lang natin yung station of PRC, yung station ng PC, daragdagan lang natin ng length ng curve ng first na curve. Tapos, makukuha na natin si PRC. Sulat na lang natin. Station PRC is just equivalent to station PC plus LC1. Length ng curve ng first na curve. Okay? Tapos, paano ba makuha si LC1? Gagamitin lang natin yung standard natin na equation for arc length, which is S equals R theta. So, we have LC1. Yung R niya is 640 ben, yun. 640.30 meters. Tapos yung theta, of course, is yung I. Kasi ito. Ito yan yung I. And then, sulat natin dito. I is equivalent to 7.17 degrees. Kukonvert na natin into radians kasi naka-degrees siya. So, magkakancel na ngayon yung degrees natin. We have LC1 is equivalent to 640.3 times 7.17 times pi. Nidiretso ko na yung ano natin, calculator. Hindi ko na nira-round off. So, LC1 is 80.13 meters. So, therefore, yung station natin, station PRC is equivalent to 3 plus 400. Yan din parenthesis kasi station yan. Plus, yan, 0 plus 80.13. That's equivalent to station PRC equals 3 plus 480.13. Kahit hindi na natin i-calculate. So, yun lang, no? Yun lang yung para sa sample problem na to. So, double check na lang yung mga values natin dito, lalo na sa pag-calculator. Pwede nyo lang naman baguhin yan kung meron tayong namali dito. Importante na mga kabisado yung process, tsaka yung mga properties na ginamit natin dito. No?
sa pag-solve ng sample problem na to. Okay? So, sana ay medyo malinaw lang yung pagka-discuss natin. At kung hindi naman, kung meron mga confusing na mga parts, so comment na kayo sa comment section and then i-address natin. So, yun para sa sample problem na to. And thank you ulit for watching and see you sa mga next na sample problems natin. Thank you.